Ang pagsusugo ni Jesus sa 12. Tingnan po natin itong pagsusugo ni Jesus sa 12. At nilibot na Jesus sa mga nayon sa paligid upang magturo. Tinawag niya ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa inyong dako, umalis kayo roon, at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya tumayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Tinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ito ho yung nilalaman nun ng pagsugo ni Jesus sa 12. Nung kasing kapanahon ng iyong Kuya Bert na nasa kasagsagan ng pangangaral ang ating Panginoong Jesus, sapagkat yun ang talagang misyon niya kung bakit siya ay pumunta rito sa lupa upang ipangaral ang kaharian ng Amang nasa langit. Dito ho sa ngayon, sa ating panahon ngayon, na lumaganap buhat dito sa mga alagad niya na sinugo niya hanggang sa dumating sa ating panahon na ngayon. Ano ho ang nakikita ninyo rito na magiging implikasyon ng mga taong kanyang inaralan na magturo, yung mga problemang nai-encounter niya hanggang sa ngayon nakikita pa rin natin yan sa pangangaral ng mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos? Alam mo, Kuya Min, kung mapapansin mo, itong 12, sinugo niya ng 12. Kasi may kaugalian ng panahon na yon ang mga Hudyo na kung ikaw lang ang magsasalita at magpapatunay sa sinasabi mo, hindi nila pinaniniwalaan. Kaya kailangan, pag nagsalita ka, ay merong kang i-repair na kasama mo na magpapatunay. Kaya itong pangyayaring ito, no, sinugo niya ang 12 ng 12. At sa pangyayaring ito, binigyan niya ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Pero may mahigpit siyang bilin. Huwag kayong magdadala ng anumang pera o anumang baon, kundi panyapak lang. Bakit? Kasi maglalakad lang sila, hindi katulad ngayon. Kung minsan naglalakbay tayo, nakakotse pa, naka-aircon pa, no? Kaya napakahirap ng dinadanas ng mga alagad noon, maging ang ating Panginoon. Pero ang lahat ng ito ay tinitiis nila sapagkat sumusunod sila sa Diyos. Mahal nila ang Panginoon. May pananalig sila sa Kanya, maliban doon sa isa. Subalit, Kuya Min, kung makikita mo rito, meron din siyang babala na kung hindi kayo tanggapin sa isang lugar, umalis kayo. No? So kung makikita mo at makikita nating lahat ngayon, mayroong kahit sa mission natin, sa ating Mother of the Eucharistic Grace, kung minsan pinai-schedule na, minsan tinatanggihan pa. No? Pero ang lahat ng ito ay alam ng Diyos. At alam din niyang mangyayari sa kanyang mga alagad. Kaya hindi natin dapat itong ipagtaka. Ang pinaka-importante, sumusunod tayo sa kanyang kalooban. At sabi mo nga, dito sa nabasa mo, ay marami silang pinagaling ang kanyang mga alagad. Kaya kung tayo ay sumusunod sa Diyos, sumusunod tayo sa kanyang mga utos, bilang mga ngaral. Katulad nating dalawa ngayon, binigay sa atin si Sister Cora, naging 3 tayo sa gabing ito.
So, doble-doble na, no? Nagpapasalamat tayo at papano at kahit papano ay pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Itong binigay na kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos dito sa kanyang mga alagad na pinahayo upang mangaral ay nakita natin dito na naging epektibo dahil pati mga demonyo napapalayas nila at yung mga pinapahiran nila ng langis ay gumagaling ang mga may karamdaman. Sa ngayon, Kuya Bert, na ginagawang misyon ng tao na nangangaral, nagpapagaling may sakit, ang sabi ng iba ay hindi raw naman naging epektibo. Ano ang batayan nila rito? Dahil sa hindi ba sapat yung pananalig ng taong inaaralan ng mga tao sa ngayon dahil kaya hindi nagkakaroon ng katuparan? Alam mo, Kuya, kuminsan kasi maraming klaseng nangangaral. Kuminsan yung kanilang ipinangangaral kayabangan nila. No? Yung kataasan nila. Kaya nga kung makikita mo rito sa bilin niya, panyapak lang ang pinasusuot sa kanila. At saka tungkod lang No? So, ang pagkumbaba, simpleng mga alagad na sumusunod sa Kanya, ito ang gusto ng Diyos. Ito ang binibigyan niya ng kapangyarihan, lalo tigit ang kanyang mga alagad. At hindi lahat, Kuya Min, ay binigyan niya ng kapangyarihan ang lahat ng mga Israelita, kundi ito lamang 12. So, kung makikita mo, sa ngayon lamang, marami kang nakikita, lalo na sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, na sila ay sinasabing meron silang kapangyarihan. Kaya kung minsan sana isipin nila, saan nila kinuha ang kapangyarihan ngayon? Nanggaling ba sa Diyos? O nanggaling sa kanilang sarili? At kung makikita mo rin, meron tayong mga kapatid na naglilibot ng dala-dalawa. Lalo itong tinatawag nilang kapatid natin na Mormons. Dala-dalawa sila Bakit? Ito kasi ang ginagaya nila. No? So, dito sa pangyayaring ito, Kuya Min, maraming makikita ka. Pero, ang tanong, saan nila kinuha ang operasyon nila? Yun lamang ang ating masasabi, lalo na sa binasa mong Ebanghelyo. Kaya kung tayo, katulad natin ngayon, meron tayong authority. Bakit? Binigyan tayo ng authority ng ating spiritual director na si Monsignor Felipe Ocol, na tayo ay binasbasin niya sa harap ng tabernakulo ng Panginoon. At binigyan niya tayo ng otoridad na mangaral, magsalita tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nung bigyan tayo ng authority nitong Monsignor na to, ang authority natin nanggaling din sa Diyos. Sapagkat ang bishop na nagpatong ng kapay, na nagbigay ng authority kay Monsignor Ocol, ay nanggaling doon sa authority ibinigay ng Diyos kay Pedro. Amen. So, ang lahat ng ito ay may bahagdan, may kanya-kanyang antas. Kaya nga ito, Kuya Min, malakas at may kapangyarihan tayong mangaral. Kung wala tayong authority na galing sa isang alagad ng Diyos, para tayong batingaw na umaalingaw lang, walang tatanggap at walang pagdating ng araw sasabihin sa atin ng Diyos, hindi ko kayo kakilala. Kaya itong maganda yung paglilibot ng Panginoon sa mga nayon sa paligid po magturo, nung tawagin po niya yung 12 na bigyan niya ng authority upang mangaral, ay simpleng-simple lamang ho ang ibinigay niyang paalaala sa mga ito, na kaya na sinabi ni Kuya Bert, panyapak lamang at tungkod ang daladala. Sa ngayon ho nga naman, nakakakita tayo ng mga nangangaral na talaga naman hong minsan ho darating sa ibang mga lugar
padadalhan pa ng mga ticket, ng mga eroplano, at kung todo, totoo yan, yung ibang mga mangaral, pagdating doon ay talagang sila kinikilalan mga tao, pero ang tanong ho, yung authority, kanino ho nanggaling yung authority? Kung yan ho sa tao lamang, ay yan ho lisya doon sa talagang authority na may blessing buhat sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Alam mo ninyo yung pagpapatong ng kamay ng pare sa atin kapag kayon hong tayo nililihan, lalo na kung may authority. Madarama ho natin yung presensya ng Panginoon sapagkat alam natin kung saan nanggaling yung authority.